So, good day mga kabigman. Ngayon mga Airsoft, nandito tayo para sa isang isang hapon ng review and unbox ng ating mga charge mo nga to ng mga unit ng ating mga Airsoft, no. So, wala muna tayong sounds ngayon kasi lobat yung ano natin, yung cellphone natin na ginagamit. So, ngayon, dalawa sa pinakamalulupit na unit, makikita nyo na naman. Okay, so lately kasi talagang kumamada ang tindi ng naging bentahan, ang tindi ng naging demands, no, nung STI, yung former STI na ngayon ay Staccato. Okay, talagang marami, talagang bumaha, sabi nga bumaha talaga yung client noon, no. Ngayon, syempre medyo paubos na. Sa mga nakakuha, maswerte kayong lahat. Pero dun sa mga taong hindi naka-avail nun, nako po, ang laking panghihinayang ang mararamdaman nyo kasi nawala yung pagkakataon ninyo na masubukan magkaroon nung ganong katikas na unit, no? Although meron pang mangilan-ngilan na kumakalat sa merkado, pero sa atin kasi is talagang totally paubos na, no? So, ang pinagkaiba kasi nung unit natin doon sa iba, yung sa atin kasi mga Airsoft is talagang mag-i-enjoy ka na kasi na-upgrade na di ba? Sino ba naman ang tao na ayaw ng upgraded? Lahat naman halos tayo, di ba? Gusto natin upgraded, di ba? Halimbawa, bumili ka ng sasakyan. Siyempre, ang gusto mo nga, naka-upgrade, naka-forma na, maayos na, di ba? Bumili ka ng motor, di ba? Halimbawa, bumili ka ng NMAX, bumili ka ng Aerox, Click. Di ba, bukod sa stock, masarap pag nakapanggilid na, di ba? Kasi ba, anong benefit ba? Ba't yung motor, ina-upgrade natin, especially yung mga panggilid? Kasi, para may pang-overtake tayo, ibig ko sabihin, para walang bitin, di ba? Maayos manakbo ang stock, pero mas maayos manakbo kung itotono. Di ba? Alam niyo naman yan mostly ng Pinoy nagmumotor, mas maayos manakbo pag yung scooter mo, NMAX mo, Aerox mo, Click mo, Mio mo, hanggat maaari nakapanggilid. Di ba? Pag nakapanggilid, masarap siyang dalhin, masarap siyang gamitin. 'Di ba? Kasi mas magiging matipid siya sa gas, yet at the same time may power. 'Di ba? Pag piniga mo, talaga namang masarap, 'di ba? Yan ang advantage ng mga naka-upgrade. Yan, sa motor, kabibili mo lang ng motor, 'di ba? After mga ma-break-in mo ng 1 week, gusto mo kagad ipanggilid, 'di ba? Kasi ang laki ng benefit na binibigay doon sa nagda-drive, doon mismo sa unit at saka doon sa consumption niya. Ganun din sa Airsoft. Okay? Yung unit, kung diretso natin ibebenta sa merkado, okay lang. Pero kaya natin ina-upgrade, number 1, para lumakas, para mas maging accurate, para mas maging matipid, para mas maging matibay, para nag-e-enjoy yung gumagamit. Di ba? Kahit akong tatanungin mo, nung nagsimula akong maglaro ng Airsoft way back 10 years, 15 years ago, kasi as early as year 1995, nag-airsoft na ako Ang airsoft ko noon, puro mga China lang. 'Di ba? Pagdating ng 1998, nag-switch ako from mga China unit to more dissenting unit. Pero mo, pagpalagay mo ng 1995. So, nung 1995, nag-airsoft na ako. Pagdating ng 2005, 10 years na ako nag-airsoft. Di ba? Ganun yun. Pagdating ng 2015, 20 years na ako nag-airsoft. Kung tutuusin. Kaya, kung sa pag-airsoft, medyo matagal na rin po tayo nag-airsoft. Actually, 20 years, 2015, so 2025, nasa 30 years na ako nag-airsoft, kung tutuusin. Di ba?
Pero way back, ito konting trivia lang ha. Pero way back, hindi airsoft ang gamit namin. Ay, hindi airsoft ang term na ginagamit namin. We call the unit as a gas gun. Gas gun, yan. Medyo konting trivia to ha. Gas gun, way back ang tawag doon sa mga airsoft. We are using a gas na kung tawagin Flon. Ganito lang kalaki yon. Ganito lang kalaki ang green gas na ginagamit namin dati. Flon. F-L-O-N. Flon. Okay. Ang nasa loob nun is R24 or what do we call the Freon. Freon is yung cooling system, cooling, what do you call this? Kumbaga, yun yung cooling fluid na nakalagay sa buong aircon system natin ng mga ref, ng mga ref, ng mga aircon, yun yung Freon. Okay? Freon, Flon, R134, R1, basta mga RR na yan, yun yung ginagamit namin dati. Wala pang green gas dati. No? Flon ang ginagamit namin. Ngayon, pag medyo mayaman-yaman ka, merong regulator na tinatawag. Bali, 2 tangke yan na magkasanib, tapos may regulator sa ibabaw, then may hose yun. Pag medyo mapera ka, no, yun yung gagamitin mo. Naku po, ang sarap nun. Way back, talaga mga ka-airsoft, no, year 1995, as early as 1995, naglalaro na ako. Ewan ko lang, yung mga matatandang player dyan, sorry for the word na gagamitin ko, no, matatandang player, kasi matanda na rin ako eh. Yung mga kasabayan ko, bumibili ako ng unit, way back sa harapan ng SM North. Yan. SM North, okay, SM North, yung harapan niyan, kung tawagin yun People's Park. Yun, ano yun? Parang mga bazaar yon, bazaar na permanente silang nandun. Doon ako bumibili ng unit. Doon ako bumibili ng bala, doon ako bumibili ng unit, doon ako bumibili ng BBs na ginagamit, doon ako bumibili ng gas, no? Doon yun. Dati, sa totoo lang, pag meron, way back ang mga airsoft pa, kasi syempre, ano pa lang ako noon, high school days, college days, di ba? Way back ng mga panahon na yon, mga airsoft, pag meron akong isang green gas, pag meron ako isang Flon, kung tawagin, ganito lang kalaki yun eh. Masaya na ako noon, grabe. Tapos yung mga bala noon, yung mga BBs, putya, nire-recycle ko. Kaya dumating ako sa puntong nire-recycle ko, maya sira rin yung unit ko. No? Kumpara mo noon, sa ngayon, mas madaling mag-airsoft sa ngayon. Kasi, nung panahon na yon, ito tatapatin ko kayo putya, bihira ang gumagawa. Bihira rin ang pyesa. Bihira, no? Wala kang makikitang nagre-repair or kung may magre-repair lang, mga nagmamarunong lang. Bandang huli, kakalikutin yung unit mo, bubuksan yung unit mo, pero hindi naman pala ma-repair. Di ba? Ganon nung panahon na yon. Nung panahon na yon, way back year 1995, wala pang vlogger na big man na pwedeng mag-guide sa'yo. Walang vlogger na big man na magtuturo sa'yo kung paano yung paggamit. Basta ang gagawin mo, basta bibili ka lang, pagkabili mo, yun na yun. Bahala ka na kung kinabukasan, masira mo dahil hindi tama yung paggamit mo, iyak ka na lang. Ganun po noon, no? Pero ngayon kasi ibang-iba eh. May social media, may internet, pwede kang mag-search, di ba? I-search mo o punta ka sa page ng Big Man, hanapin mo ang video kung nasan yung pag-repair ng magazine. Tapos ako mismo dinidiscuss ko, 'di ba? Every gabi pag may oras tayo, bago ako matulog, kwentuhan session, tanungan portion, 'di ba? Idinidiscuss ko kung paano yung tamang paggamit, kung etc. Ibang-iba noon sa ngayon. Kaya hindi naman sa pagyayabang, pero masasabi kong napaaswerte ng mga player ngayon
kumpara mo noon, nung panahon namin, way back year 1995. Alam ko lahat ng mga legendary player dyan, no? Alam yan. Sabi ko sa inyo, ang hirap-hirap ng pyesa nun. Sa totoo lang. Ngayon, yung pyesa dito sa Bigman, yung pyesa ng mga pinagpalitan, halos sako-sako. No? Sako-sako na yung pyesa rito. Halos yung iba talaga tinatapon, pinapamigay na lang. Ito katulad nito. Oh. This is a half chamber. Half chamber ng isang Glock. Dati ginto to. Hindi, kahit naman sa ngayon sa totoo lang, dito, dahil sa dami ng pyesa namin, halos hindi na napapansin to, halos ipamigay na lang, halos tapon na lang to. Pero dati mga ka-airsoft, gintong-ginto to. Alam mo ba, itong half-up chamber na to, half-up chamber lang kasi may naka-insert na na inner barrel Pero itong half-up chamber na to, way back mabibili mo to, nasa 2 hanggang 3,000 to. Ito lang part na to Yan. Nagkalat ang parts dito. Katulad nito. Nozzle ng isang Glock. Yan Dati ito, hindi mo ito mabibili ng 1.5. Ang bilis nito sa 1.5 kung ibebenta mo. Dati ito, binibili namin ito mga 2,000. Pero ngayon, pinapamigay ko lang. Di ba? Dami. Pakita ko, Ma'am Sally. Pakita ko lang sa inyo Ibang-iba ngayon, ibang-iba noon, ibang-iba ngayon. Kaya napakaswerte ng mga player ngayon. Ngayon, namimigay na lang ako ng pyesa Ma'am Sally, pasuyo nga muna yung cabinet natin na yun. Alin? Yun, yung lalagyan ng mga... Yung puti? Yung mga abubot dyan. Yan, pakita ko lang sa inyo kung dati, hirap na hirap kami sa pyesa. Ngayon naman, hindi naman po sa pagyayabang. Mabigat. Hindi mo kaya? Kahit yung kahon na lang. Yan. Tsaka yung nandun sa baba, gano'n. Ang swerte ng mga player ngayon. Hindi naman sa pagyayabang dahil merong big man. Okay. Pakita ko lang sa inyo Ayan, katulad siya. Ito, pinapamigay ko lang ito mga Karsa. Pag meron mga pumunta rito na mga nangangailangan, spring, okay? Ayan, mga piston, okay, ayan, mga ordinary piston na mga galing sa mga unit na branded pero in-upgrade into piston metal tooth, ayan, mga matitino pa, Ito, pinapamigay ko lang to. Kaya pag may kailangan kayong pyesa, pwede kayong humingi rito sa akin, Ang dami niya, O, yan, mga gearing, di ba? Ayan, mga gear. Dami, cylinder with piston, mga motor, Dito, libre lang to. Yan, dami motor, di ba? Pag kailangan nyo ng laman loob ng mga motor, nandito, grabe, dami, Pakita ko lang sa inyo, Pero, nung panahon namin, putya, talagang wala kang mabibili. Ayan, mga motor, dami, libre lang to, Minsan nga mag-sort out ako. Putya, ang gulo. Hindi kasi, actually ito nagugulo lang yung mga gamit dito. Pag meron nang hihingi, kasi ang gagawin, maghahalongkat Tapos hindi na naiaayos, So, ayun. Kaya minsan, ayaw ko rin namimigay kasi guguluhin yung mga inayos-ayos ko, Pero, yun nga, syempre sa mga ka-airsoft natin, yun, binibigay lang natin yung mga ganitong pyesa. Biruin mo motor, wala to, dati to mga ka-airsoft, nung panahon namin, lahat to bibilhin mo. Lahat to, talagang wala kang mapupuntahan dati na, tol, meron ka bang ganito? Tol, pahingi naman ng ganito. Wala yun. Ayan, kung may nangangailangan ng, gearbox shell, matino, buo pa. Okay, anong brand to? Wala. Basta, kung may nangangailangan gearbox shell, libre lang.
Dami, oh, mga hapa rubber. Ito dati, bibili namin to 450 o kaya 700 pesos. Yan. Pero yan, ngayon, libre pinapamigay lang natin dito, no? Mga pinagpalitan na spring, ito pa. Ayan, oh, ayan, oh. Mga kung nangangailangan kayo ng mga parts, grabe, oh. Blowback housing, oh, yan, oh. Blowback housing. Blowback housing, oh, mga matitino, oh. Oh, big bore nozzle, putya, oh. Ito ba't nandito to? Big bore nozzle to, ha? Yan, grabe, mga airsoft, ang dami. Gintong-ginto dati itong mga to, ha. Akin na yung isa pa. Oh. Ayan, no? Mga spring, mga gear, ang dami, no? So, ngayon, wala lang, nagloko. Wala lang, naalala ko lang kasi ano, hindi, kaya mo lang siyang nagloko dyan, no? Okay naman, Sally, yan, naalala ko lang, no, kasi nung panahon na yun talaga, hirap na hirap kami sa pyesa, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, napakaswerte talaga ng mga player ngayon, no? Ikaw, matagal ka na ba nag-airsoft? I-share mo nga yung experience mo kung ano. Comment down below, ha, kung may experience ka. Cesar, Susan de la Cruz, the best ka talaga, Sir Bigman, and very good and very clear explanation. Thank you, sir. Nakikipag-wargame ka pa, Sir Bigman. MC Angelo, sa tindi ng schedule ko ngayon, sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng pinapapilan ko, hindi ko na maasikasong maglaro. Siguro, paminsan-minsan, maglalaro kami ng mga anak ko doon sa farm namin, sa lupa namin, o doon sa venue kung nasan kami. Pero hindi ko na maasikasong makapaglaro. Unang-una, may mga negosyo po tayo inaasikaso. Meron po akong negosyo na fitness gym. Oh, yan. Nagmamanufacture din kami ng mga fitness gym. Meron akong negosyo na bonsai farm. Meron akong inaasikaso na bully farm. Meron akong inaasikaso na reptile farm. Meron po akong, putya, ang dami, no? Meron pa akong blasting and vapor blasting and sand blasting business. Wala na. Actually, halos nakawin ko na lang yung oras para makapaglaro ng airsoft. Actually, mga ka-airsoft, no, ito, tatapatin ko kayo, no. Airsoft is not my hobby. Way back, yan ang hobby ko. Kayo, ang hobby nyo is airsoft, no. Ako, way back, hobby ko talagang airsoft. It's just that, syempre, ginawa kong negosyo yung airsoft, hindi ko na siya hobby ngayon. Ang airsoft ngayon, isa sa nagdudulot ng stress sa akin. Okay? Kasi siya yung hobby, siya yung negosyo ko, eh. Syempre, minsan dumarating sa puntong sumasakit ang ulo natin, di ba? May mga na-pending yung shipment, may nawalang mga item, merong mga item na nasira during the shipment, may item na nawawala during the shipment. Yan, may mga ganong cases. Kaya, ayun, hindi na maasikaso ng inyong lingkod yung paglalaro. Siguro, may mga nag-i-invite, kaya lang sa totoo lang, never ko silang mapagbigyan. It is because nga, masyadong loaded talaga, no? Tapos, may mga inaasikaso pa akong kung ano-ano. Syempre, actually, yung oras pang sarili, pang pamilya, medyo minsan na, hindi na isasantabi na, no? Kasi sa dami ng inaasikaso, no? Kaya, ikaw, kung naglalaro ang airsoft, napakaswerte mo, may oras ka pang maglaro. 'Di ba? Habang yung ibang tao, halos nakawin yung oras para makapaglaro. Kaya ikaw, habang may oras ka para maglaro ka. Putya, pakinggan mo ako, ha? Kailan ka maglalaro ng airsoft? Pag malabo na yung mata mo? 'Di ba? Kailan ka maglalaro ng airsoft? Pag bingi ka na? Kailan ka maglalaro ng airsoft pag na-stroke ka na, kalahati ng katawan mo ngiwi na?
hinahatak mo na yung paa mo, yung kamay mo nakalaylay na. Doon ka pa lang ba mag-airsoft, 'di ba? Habang malakas ka, habang malinaw yung mata mo, yung mga senses mo, maglaro ka na, 'di ba? Anything can happen tomorrow. At least nakapaglaro ka, at least naranasan mo yung maging masaya. Yun ang importante sa ngayon. Maging masaya, i-enjoy mo yung buhay na meron ka. Okay? Ako, masasabi ko na na isa talaga ang airsoft sa ating mga lalaki sa ibang mga babae natutuklasan na rin nila, no? Pero sa ating mga lalaki, isang paraan yung airsoft para tumakas ka saglit. No? Sa pressure na dala ng buhay, di ba? Ako sa totoo lang mga ka-airsoft, ang dami kong big bike, ang dami kong mountain bike, ang dami kong motor, ang dami kong scooter. Meron akong scooter na 80 piraso, 80 pieces na scooter Combine Dio1, Dio2, Dio3, Yamaha Jug, basta lahat ng mga Jug, tapos SYM Jet. Basta, collector kasi ako ng 2-stroke na motor. Ang dami ko niyan, 80 piraso. Tapos meron pa akong mga 4-stroke na scooter. Meron pa akong mga big bike. Ang big bike ko, ang dami kong mountain bike. Ang mountain bike ko, hindi naman sa pagyayabang, milyon ang halaga. No, meron akong 12 pirasong mountain bike. No? Talagang, wala, hindi ko masakyan. Kumbaga, yun nga, sabi ko nga, ninanakaw ko lang yung oras ko para mapagbigyan ko yung gusto ko. The rest, kinakain ng mga activities ko, ng mga responsibilidad ko. Okay? Kaya ikaw, habang may pagkakataon ka mag-airsoft ka. Sayang ang pagkakataon. Bandang huli yung inipon mong pera, putya, hindi kayang bayaran yung panahon nakalimutan ko to. No? Yung inipon mong pera, hindi kayang bayaran yung panahon Pwede mo bang, pwede bang sabihin, may 100,000 ako. Pwede mo ba akong ibalik doon sa time na na nagma-mountain bike kami magpapamilya? Hindi na. Di ba? Meron akong 1,000,000. Pwede mo ba akong ibalik doon sa time na makakasali ako sa event ng mga motorcycle endurance? Hindi na pwede yon. Sa aking mga kamag-anak ko lahat kontra sa akin. Bakit ka bumibili ng big bike? Yan sabi nila. Bakit ka bumibili ng big bike? Yan ang magiging mitya ng buhay mo. Bakit ka bumibili ng malalaki na yan? Bakit ka sumasali dyan sa Boss Ironman Endurance? Ang daming namamatay dyan. Ganun naman sinasabi ng mga kamag-anak ko. Isa lang sinasabi ko. Huwag kang makialam. Pera ko to. Katawang ko to. Di ba? Totoo naman hindi ba ako bibili ng big bike ngayon? Hindi ako magdadrive ng big bike. Kailan pa ako magdadrive ng big bike? Pag na-stroke na ako? O pag ganyan na ako maglakad? Saan ako makakapag-big bike ba? Hindi ka na makakapag-big bike nun, boy. Di ba? Makakapag-big bike ka pa ba? Pag malabo na yung mata mo? Pag yung poste, nagdadalawa na? Pag yung nasa harapan mong sasakyan, halos nagdadalawa na? Saka ka pa lang ba magbe-big bike? Hindi mo na kayang ibalik yung panahon. Yun ang sinasabi ko. Kaya habang may pagkakataon ka ngayon, i-enjoy mo. Pucha, huwag mong tipirin yung pera mo. Yung pera na iipon, yung pera na pag-iipunan, di ba? Di ba? Sa panahon ngayon, hindi ang labanan, hindi na palakihan ng pera. Kita mo yung malalaking pera? Sila Diskaya, Sara Diskaya, yung asawa niya, ang laki ng pera nila. Nasaan sila? Nakakulong. Humihiga sa pera yung mga yan, nasaan sila? Nakakulong. Masaya ba sila? Hindi nila kasama yung anak nila? Yung mga anak nila may kapansanan pa? Masaya ba sila? Hindi rin. Nasaan si Alcantara ngayon, DPWH? Di ba? Nasaan si Bryce? Ang lalaki ng pera niyang mga yan. Sobra. Humihiga sa pera yan. Masaya ba sila? Hindi. Sa panahon ngayon,
ang labanan, hindi palakihan ng pera. Okay? Ang labanan sa panahon ngayon, kung paano mo ginamit yung pera. Hindi kung paano ka ginamit ng pera. Kung paano mo ginamit yung pera para mapaligaya mo yung sarili mo at yung mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Ang tatandaan nyo, yung pera, okay yan. Kung kakasangkapanin mo siya. Okay? Pero yung pera, pag nilamon ka, kinasangkapan ka ng pera, patay ka na. Okay? Wala ka nang iisipin, pera. Putya, na isang tabi mo, yung anak mo na maliit, bandang huli, ang laki na. Hindi mo man na-enjoy na, anak, punta tayo sa mall, bibilang kitang rubber shoes. Di ba? Hindi mo man na iparamdam sa anak mo na, nakasama namin yung papa namin, putya, nanood kaming sine, binilan ako ng sapatos ng tatay ko. Di ba? Anong ikikwento niya balang araw doon sa mga anak niya? Yung papa ko, trabaho ng trabaho. Hindi kami inalagaan yan. Hindi namin naramdaman. Di ba? Ganon. Sabi nga, lumilipas ang panahon. O, di ba? Lumilipas ang panahon, mga karesop, no? Marami tayong napapabayaan. Grabe po siya. Yung topic natin, no? Humaba po siya. Intro pa lang yan. Ngayon mga kareso, review and box tayo po siya. Intro pa lang yan, ha? Tama ka, sir. Kita mo ako napilay, hehe. Pero gusto ko pa din maglaro ng airsoft. Good for you, Sir Ray Cruz Abueg. Ito, ano to? Isang araw, paggising na lang niya, may problema na yung paa niyan, si Ray Cruz Abueg, no? Good afternoon, Sir Bigman. Sabi ni Jonathan, masyado kang business-minded, Sir Bigman. Okay, blessed day po, idol. Okay. Sir Bigman. Okay, yun, no? Pucha, intro pa lang ng review and unbox natin yan. 30 minutes na. Pagpasensya nyo na mga ka-airsoft, no? Medyo ano lang talaga. Kailangan ko i-discuss to kasi dito sa Bigman, ang samahan natin hindi lang tungkol sa hobby. Hindi lang tungkol sa airsoft, di ba? Malay mo, may mapulot kayong konting aral. Merong ako masabi na makakapagpagising sa natutulog na na isip ng ating mga ka-airsoft. Okay? Okay, ngayon, let's review and unbox yung unit na request ng ating mga bossing. Marky Kuyag of Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Yung unit niya is the CSA Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. This is the rare version. This is the Shadow na merong magwell. Okay? Ito yung pinakamataas na version. Ito yung pinakamatindi, top of the line version na nilabas yung mga naka-magwell. So, yung mga way back nung nilabas yung orange, yun yung pinaka top of the line. Pero ngayon, standard na lang yon kasi walang magwell yon. Okay? Pero ito naka-magwell, ito yung rare version. Okay? Ako sa totoo lang, tapatan tayo, mas gusto kong gamitin ito kaysa dun sa orange, no? Medyo hindi siya, for me hindi siya balance, pero itong naka-rare version, na perfect na ng ZZ, no? Okay, this unit is a fully licensed unit. When I say fully licensed, kung ano yung tunay, yun talaga siya. Ganyan na ganyan. Ang lupit ng itsura niya, antindi. Color available for this, ang pinaka-rare is the red version. Okay? Pinaka-rare is the red version, then sumunod ang black version, then sumunod ang purple edition. O yan ha. Tapos, magka-level na tong orange and the blue edition. Magka-level lang sila. So, okay pa rin naman, kahit hindi siya ganun ka-rare. Pero ang sinasabi ko lang, ang pinaka-rare sa lahat ng Shadow is yung red. Ang ZZ, alam nyo naman, kilala nyo sa makulay, sa maangas, sa mayabang. Ang ZZ kasi is not your daily pistol. This is a competition pistol. The cheater's gun, the ZZ Shadow. Okay? ZZ ang isa sa mga bukod tangi na capable ng lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Pakita ko sa inyo, ha? Okay, this is the 12 kg and this is the 14 kg. Lahat ng klase ng gas, as well as CO2, kaya ng ZZ. Pero yung mga WE, ENC, double bell, warak
pag ginamitan mo ng number 14. Pero ang ZZ, kahit gamitan mo ng CO2, siya yung pinakamalakas, yung CO2. Panis. Sabi nga ni FLM, peanut. Mani. No? Mani. Sabi ni FLM, peanut. Peanut ka. Maagago. Sabi ni FLM, no? Okay, ngayon mga Kerso, kunin natin magazine press, the Walden Spray. Huwag ninyong kakalimutan to, no? Tatandaan nyo, ito ganito. Kung ako, ang gusto ko, pagkakitaan ka, kung ako gusto ko, kumamal ng pera sa'yo, hindi ko na ituturo to. Okay? Hindi ko na ituturo to. Kasi, tuwing masisira yung unit mo, babayad ka sa akin. Eh di continuous ang pera, di ba? Tuloy-tuloy ang pera. Akin na yung ni Sir Jonathan. Jonathan Marilla Micor of Nueva Ecija. Okay? Ito na yung unit mo, bossing. Ang naging problema nito, hindi na nag-open slide. Okay? Pero ngayon, balik alindog na po siya. Okay? Ni-repair natin to mga Airsoft, libre. Okay? Libre, wala siyang babayaran. Kung ako, ang utak ko, negosyante, hindi ako magla-lifetime warranty, buwisit. Di ba? Ba't ako magla-lifetime warranty? Eh di, hindi na ako kumita. Kasi ang nasa utak ko, negosyo. Pero dahil hindi ganon, nilalagay ko yung puso't isip ko bilang isang player. Bilang isang player, masakit, mabigat kung kada masisira, babayad ka, di ba? Ngayon, bakit ko tinuturo yung pagsisilicon oil? Para maiwasan nating masira. Okay, di ba? Kasa, lagyan natin to, output valve, inlet valve, kasa, ilock manually, lagyan natin tong slide stopper, lagyan natin yung nozzle pala, slide stopper tuloy. Then, bakit ko tinuturo na huwag nyo nga hatakin to? Bakit ko tinuturo? Dapat, huwag kong iturong huwag hahatakin to. Para sa tuwing masisira to, magpapalit kayo. Magkano halaga nito? 1.8 slide stopper. 1.8. Imbis na kumita ako sa inyo ng 1.8, hindi ako kikita kasi tinuturo ko eh. Di ba? Na huwag nyo nga hatakin to. Sabi ko, huwag nyo nga hatakin para huwag mapodpod. Imbis na hatak ang gagawin nyo rito, pull back ang slide. Bababa yan, ha? Diba? Kung ang gusto ko negosyo, kung ang gusto ko pagkakitaan ka, hindi ko ituturo yung tama. Kasi, sa tuwing magpapalit ka nito, 1.8, kikita ko sa'yo. Diba? Pero bakit ko tinuturo? Ang puso't isip natin, hindi negosyo. Ang puso't isip natin, bilang isang player. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala, 0.30 grams. Bakit 0.30 grams? Kasi upgraded po yung unit. Yung unit, out of the box, ay naka-upgrade na ng Magwell. Okay? Alam nyo naman, naka-upgrade na ng... Out of the box, ang upgraded is the Magwell lang eh. Okay? Out of the box, hindi naman siya naka-fix outer barrel eh. Pero, pinix outer barrel natin. Fine tuning natin, triniger job natin, di ba? Hinapa-rubber natin, at saka binig bore nozzle natin. Ang kinarga natin upgrade 5. Pag hindi sa big man yung unit mo, don't expect na yung 5 upgrade nandun. Okay? Pag hindi sa big man yung unit mo, ang barrel mo kumakalog. Okay? Pag hindi sa big man ang unit mo, ang barrel mo ganito. Pero dahil sa big man ng unit, ayaw natin yung kumakalog, yung umaalog. Diba? Ayaw natin yun. Okay? Tak. Ngayon, 12 kg, 14 kg pwede, pero 12 kg lang available ko. So, tiyagain na natin to. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds lang nilalagay natin is marami nang maipuputok yun. But just make sure na naglalaro ka doon sa lugar na medyo mainit. Okay?
pag dito sa aircon, medyo ayaw ng airsoft pag ganito kalamig. Pero pag nandun ka sa, ano ba, outdoor ka naglalaro, matindi ang tirik ng araw. Papak! Papak! Ang sarap! Ang ganda ng performance ng airsoft. Pero pag nasa malamig, mabilis siyang mabilis lumamig yung magazine. So, ang tendency, nagyeyelo, no? Yung green gas sa loob. Okay? Ngayon, upgraded unit, pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Oh, meron pa. Open slide kasi wala na siyang bala. Parang tunay. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping para sa ating ka-airsoft, Marky Guyag of Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon Province. Bossing, ito po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Just make sure, bago mo itatabi yung unit, wala lamang bala at wala dapat lamang hangin pasingawin. Marami pa to, ha. Ito nyo? Pasingawin, then punasan nyo yung unit. Okay? Isa pa nga pala, yung unit ninyo, wag ninyong itatabi na nakakasa. Hammer down palagi. Okay? Unit natin, Airsoft, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. And for the main event. Itong unit na to is a John Wick Combat Master. This is not a ordinary John Wick Combat Master. Itong unit na to is ito. Ang John Wick Combat Master is capable only of 12 kg. That is why 12 kg lang siya, pero hindi siya supported ng 14 kg NCO2. First time in the history, John Wick Combat Master capable of 12 kg, 14 kg NCO2. The John Wick Combat Master 4.8 edition. Okay, this is the John Wick Combat Master 5.1 and this is the John Wick Combat Master 4.8 edition premium unit. Grabe. Napakalupit, napakaganda. So, ganyan talaga pormahan yan. Medyo naka-extend. No? Actually, pang long magazine na John Wick to. Okay? Kung makikita ninyo, look at the barrel. Not the ordinary bronze barrel. Okay? This is a fixed outer barrel premium. Okay? Itong fixed outer barrel na to, hindi ko na lang may papakitang maitimbang no? Is parang ganito siya. Kaya lang island to. Okay? So. Okay. Yeah, ano na nga lang natin. Timbangin na lang natin. Ipakita ko na lang sa inyo, ha. Penga akong camera kasi hindi ko maiaangat ng timbangan. Para makita nila kung ilan ang timbang. Ayan. Okay, papakita ko sa inyo to mga Airsoft, ha. To. Yan. Pipicturean ko na lang. Okay. Itong barrel na to, ayan, ha. Ayan. Itong barrel na to, 182 grams. So, ayan, pinakita ko sa inyo, ha. 182 grams. Okay, yung ordinary barrel ng mga John Wick, ito yung ordinary barrel and this is our barrel, okay? Yung ordinary barrel ng mga John Wick, ito Ayan.
Yung ordinary barrel, mga ka-airsoft, ay 83.3 grams only. Okay? Yung ginagamit nating barrel ay 182.6. Ayan. Okay? 82 grams, 182.6 grams. Malayong malayo. Di ba? Ayan. Kaya itong unit na to, na Combat Master na to, capable siya of 12 kg, 14 kg, and CO2. Check nyo lahat ng vlogs ko. On my YouTube channel, ito sa YouTube channel natin we are happy that we have a total of 2,900 videos uploaded. Okay? 2,900 videos uploaded. Ngayon, first time in the history, meron akong iba-vlog na unit na John Wick na capable ng 12, 14, and CO2. First time. Okay? So, napakalupit. Ibig sabihin, ang laman loob nito, full steel CNC. Bigyan ko ng pagkain. Sige. Okay? Kaya, napakalupit. Okay? Number 1, ang ano bang in-upgrade mo dyan, big man? Okay, number 1 in-upgrade, the fixed outer bull barrel. Okay, fixed outer bull barrel. Makikita nyo yan, tapering yan. Malaki, mataba, papaliit. Yun ang tapering. Pangalawa, the hop-up rubber. Pangatlo, the hop-up chamber. Kung mapapansin nyo, ang hop-up rubber nito, premium na. Okay? Ang hop-up rubber nito, ay ang hop-up chamber nito, is premium na rin. Ang upgrade nito, fixed outer barrel, hop-up chamber, hop-up rubber. Ayun pa lang Inner barrel, okay? Ang inner barrel nito is tight inner barrel, tight na. Stainless steel na tight barrel. Yan ang upgrade ulit. Fixed outer barrel, hop-up chamber, hop-up rubber, tight tight barrel. Apat na kagad fine tuning, trigger job, tapos stock nozzle lang pero enhanced big bore nozzle, hammer protection pad, putya, lahat nandito na, no? Lahat ikinarga nito. Ang kargang upgrade dito, mga ka-airsoft, 8. Okay? 8. Kaya huwag kayong magtataka, 4.8 pero ganun kadaming upgrade. 4.8 pero kaya ang 12 kg, 14 kg CO2. Huwag na kayong magtaka. Sa kargang upgrade niya, halos lahat ng laman loob niya pinalitan na, inayos na. Okay? So, then may test part tayo. Press the valve, then spray. Okay? Dito rin sa ilalim, spray. First time to. Kasa, ilak manually, spray sa slide stopper, spray sa nozzle. Okay. After that, rule of thumb, huwag mo hatakin to. Pull back mo yung slide. Okay? This unit, naka-adjustable competition trigger, may beaver tail, naka-ambidextrous, neon bomber sight, optic sight. Grabe, no? Pangmayabang talaga tong unit na to. Upside down, then press down. 2 seconds only. 1, 2. Okay. Nilagyan natin ng 2 seconds, di ba? Sarap nun. Kasi, yung 2 seconds, magiging sulit dito dahil upgraded to. Okay? Bahala na gagamitin natin. Upgraded na kasi to. 0.30 grams. Okay? Atak. Bam. Daming balo, pucho. Ilan kaya? Grabe, dami, no? So, okay, mga airsoft. First time in the history of Big Man.
John Wick that is capable of 12 kg, 40 kg CO2. Firing! Sarap, grabe. Ang sakit niya. Lalong masarap to pag sini-auto natin to. Medyo natetempt ako na isi-auto siya. Kasi first time ako nagpalit ng ganito kadaming ano eh. Napaka big time ng customer natin na to. First time ako nagpalit ng ganito karaming upgrade. Sarap, grabe. Sarap niya mga ka-airsoft, no? Hindi naman sa pag-aano. Daming bala, dami ko nilagay. Tingnan nga natin laman loob. Pakita ko sa inyo. Iyabang ko lang sa inyo, ha. Hindi lang kasi ewan ko lang kung matatanaw niyo yung half-up chamber, ha. Tanawin niyo yung half-up chamber. Kita ba? Kita ba? Hindi kita po, sayang. Gusto kong maipakita sa inyo yung half-up chamber. Nag-adjust ako ng half-up rubber. Tingnan natin kung ano. Basta, kasi pag-adjust ng half-up rubber, number 1, kailangan hindi susuka no? Hindi susuka ng bala. Hindi. Adjust pa natin. Para medyo ano pa siya, mag-release. Basta kailangan, huwag masyadong mahigpit ang half-up chamber. Ang mahusay sa half-up chamber, eksakto lang. Pag masyadong mahigpit, pangit Nahigpitan ko. Nahigpitan ko, Vincent. Natin, ha. Dapat wag masyado mahigpit. Nahigpitan ko Tingnan natin. Ganyan ang isang way yan para maitono mo yung unit mo. Kailangan masyado mahigpit. Ayan. Kaya ito, katulad nito, itong pagtotonong ginagawa ko, hindi basta-basta ang pagtotono. Lagi kong sinasabi sa inyo, ha? Ang pagtotono, hindi isang pihit mo pa lang, matotono mo na. Especially the half-up chamber. Ayaw, pa. Tingnan natin. Masyadong mahigpit mga ka-airsoft. Dapat dito na ginalaw Yan, ganyan kasi talaga. Ano, katulad yan, ginalaw ko. Ginalaw ko, pag ginalaw mo pa, kaya ako, kung mapapansin nyo, hindi ko tinuturo na mag-adjust kayo ng half-up chamber. Kasi, syempre, ayaw kong
Ayaw kong mapahama kayo. Pag nag-adjust kasi kayo niyan, yun na, wala na. Naubusan na tayo. No, wag ninyong i-adjust. No? Wag kayo mag-a-adjust ng half-up chamber ninyo, ha? Kasi delikado. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, kung makikita niyo yung magazine niya, silver magazine. Napakaganda, no? So, ito yung unit natin ka Airsoft. Big time ka Airsoft, Biason, Kadapi, of Panabo, Davao del Norte. First time ko nag-setup ng ganito. John Wick Combat Master na pwede sa 12, pwede sa 14, pwede sa CO2. Okay? Sarap. Swabe, bawat putok niya, sabi ni Sir Jonathan, no? Mr. Mikor, no? Okay, yun lang muna mga Airsoft. Sa mga nag-share po ng aking live video, maraming salamat. Share nyo. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.